pong PNP ay gagawa na po ng aksyon mga kababayan at magsasampa ng kaso laban sa mga nagkanlong at nagtago at nanligaw sa kanila mga kababayan para makita etong si Kibuloc. At alam naman natin kung sino yung iba-iba dyan na mga pumrotekta at sinabi na wala sa loob ng KOGC etong si Kibuloc. Unang-una yung mga vlogger dyan. Diba mismong minumura-mura nila si General Torres, sinasabi po nila na wala talaga si Kibuloc sa loob ng KOGC. Pero ano nangyari? Diba nasa kote etong si Kibuloc dyan sa KOGC kasi nga mas pinili ni Kibuloc na sumuko kaysa ipakita yung laman ng Bible Room. Mga kababayan, ano po? So ngayon, eto, panoorin po natin etong nakita po nating balita. Inihahanda na ng Philippine National Police ang kasong obstruction of justice na isasampa sa mga individual na nagkanlong kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Sa pahayag na inisyu ni PNP Chief Police General, sabi diyan kasama diyan yung 3 itlog sa Senado at si BP. Opo, kasi sinubukan nilang i-interrupt yung investigasyon ng ating mga kapulisan, lalo na yung 3 senador na nagpa-epal dun po sa KOGC mga kababayan, especially yung Vice Presidente na mismong nanggaling sa kanyang bibig na wala sa loob ng KOGC etong si Kibuloc mga kababayan, pero kalaunan dun din na-aresto. So damay-damay po yan, especially yung mga vlogger din kasama dyan. Mga kababayan, ano po, kasi sila mismo yung nagpapakalat sa publiko na wala si Kibuloc sa loob ng KOGC. Lalo na si Banat Bay, isa po siya dyan. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Romel Francisco Marbil kahapon, sinabi nito na nagsasagawa na ng masusing investigasyon ng PNP para mapanagot ang mga tumulong kay Kibuloy para makapagtago sa mga otoridad. Sinabi pa ni General Marbil na hindi makapagtatago ng matagal si Kibuloy kung walang mga kaalyado na nagbibigay ng impormasyon dito sa kinaroroonan ng mga pulis habang isinasagawa ang operasyon. At saka mga kababayan, hindi makakapagtago si Kibuloc kung hindi humaharang yung mga taga-KOGC. Bakit nga ba humaharang yung mga taga-KOGC? Kasi merong mga vlogger na kumukumpas mga kababayan at ginagalit, ginagatungan yung mga taga-suporta nitong si Kibuloc para magalit sa ating mga kapulisan at guluhin yung ginagawang investigasyon ng ating mga kapulisan. Kaya dapat damay po talaga dyan yung mga vlogger din. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ganon din anya ang mga abogado ni Kibuloy na nagbibigay ng maling impormasyon sa mga pulis. Nagsasagawa na anya ng case build-up ang CIDG laban sa mga individual na dapat nasampahan ng kaso. Ayon kay General Marbil, hindi titigil ang PNP habang hindi napananagot ang mga ito at hindi na ibibigay ang hustisya sa mga naging biktima ng religious leader. Diba kung matatandaan nyo mga kababayan, may isinampang demanda itong si Digong sa PNP. Pero hindi siguro expected itong si Digong na ang PNP mga kababayan ay may isasampa ding demanda laban do sa mga nagkanlong dito kina Kibuloc mga kababayan. Ngayon kung titingnan po nating mabuti, imposible na hindi dawit dyan etong si dating Pangulong Duterte dahil unang-una siya yung administrador ng lahat ng kayamanan mga kababayan di umano nitong si Kibuloc kabilang yung KOGC. So ngayon mga kababayan, since siya yung administrador ng kayamanan niyang si Kibuloc kabilang yung KOGC, imposibleng wala siyang alam na nagtatago yung pugante na yan dyan po sa loob ng kingdom. Kaya kung titingnan po natin, damay din po talaga dyan yung si Digong mga kababayan. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Si Kibuloy ay may mga kasong sex at child abuse at qualified human trafficking. Napilitan itong sumuko ng masukol sa isinagawang 16 na araw na operasyon ng PNP sa KOJC compound. Alam nyo mga kababayan, ang tingin ko dito, di ba kanina may 2 vlogger na bumitaw? Ang tingin ko dyan, may mga vlogger pang bibitaw. Alam nyo kung bakit? Kasi pag nagsimula tong investigasyon ng PNP patungkol do sa mga nagkanlong, mga tumulong para magkanlong dito kay Kibuloc mga kababayan, yung ibang mga vlogger dyan, ang gagawin ng mga yampihado, magbubura ng video yan, magpa-private ng video, tapos maglalaylo, bibitaw ng suporta dahan-dahan dyan sa mga Duterte. Mga kababayan, yan yung nakikita ko dyan
Kasi yung iba dyan matatakot talaga mga kababayan, lalo na pag nag-umpisa na itong investigasyon ng PNP. Ano po, matatakot sila na masampahan, umaharap sa kaso na obstruction of justice. Kaya yung iba dyan, kung mapapansin nyo, eto hindi pa nga nagsisimula ang PNP, may bumibitaw na. Mga kababayan, may unti-unti nang lumilipat sa administrasyon. So ngayon, madadagdagan pa yan pag nagsimula na itong investigasyon ng PNP. Kasi yung iba matatakot dyan, mga kababayan, na maparusahan sila. Ano po ngayon kung titingnan natin, since sinabi na naman dito mga kababayan, na etong PNP ay gagawa na ng hakbang para pagbayarin yung mga nagtanlong, mga nagtago dito kay Kibuloc, asahan natin na may mga vlogger po na madadamay dyan. Kasi yung mga vlogger po talaga ang naging motibasyon ng mga taga-suporta nitong si Kibuloc para protektahan lalo etong si Kibuloc, mga kababayan. At sila yung nagpamulat sa publiko na sinasabi nilang wala dun si Kibuloc kahit nandun naman, mga kababayan. Kaya damay po talaga sila dyan. So ngayon maliwanag naman na yung mga nagtagong yan, mga nagkanlong dito kay Kibuloc ay sasampahan ng demanda ng PNP. Ano po ngayon, punta naman po tayo dito sa isa pang topic na nakita po natin. Eto mga kababayan, matindi to. Kasi itong si Senator Bato de la Rosa kanina, ewan ko kung kanina tong hearing na to kasi kanina ko lang po to nakita. Etong si Senator Bato de la Rosa, may itinanong siya dito kay General Lasso, mga kababayan, na kung saan about po to sa hair follicle test. Sabi niya mga kababayan, paano daw siya makakapagpa-hair follicle test kung kalbo naman daw po siya, mga kababayan. So panoorin po natin yung sagot dito ni General Lasso. Ano po ito, panoorin po natin mga kababayan. Ako, kalbo ako. Wala. Ay, wala. Hindi ako qualified mag-hair follicle test. Wala, sir. Pag sinabing hair, sir, hair lang talaga sa ulo? Yes, sir. Baka pwede yung hair sa Hindi, ilong. pwede. Hindi, yung bulbul mo, pwede yun. Hair sa Yung bulbul mo, pwede yun. Pwede. Pwede, sir. genitals. Lahat. Yes, pwede lahat. pwede. Okay, paano kung sinave niya, sir? Yung hair follicle test, sino bang technically qualified to discuss that test dito? Kasi parang walang kilay si Senator Bato. Kasi nyo ba mga kababayan, walang kilay si Senator Bato de la Rosa. Wala din siyang buhok mga kababayan. So paano siya makakapag-hair follicle test? Kasi ang pagkakaalam ko dyan, parang months lang atang itinatagal niyan. And then kapag ka na-shave, yung halimbawa yung ulo mga kababayan, hindi na madidetect yung ipinagbabawal na bato. Ano po kapag ka sinuri ng hair follicle, kapag isinalang sa hair follicle test. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Yes, sir. Yes, Your Honor, yeah. We did a little bit of research, sir, on the hair follicle test because if you remember, it was Senator Tulfo who was asking us to consider it. Sir, ang problema po sa hair follicle test, pag ginupit ko na yung buhok ko, wala ka na, zero na. Di ba? Ako, kalbo ako. Wala. Ay, wala. Hindi ako qualified mag-hair follicle test. Wala, sir. Pag sinabing hair, sir, hair lang talaga sa ulo? Yes, sir. Baka pwede yung hair sa Hindi, ilong. pwede rin. Hair sa Pwede. Pwede, sir, genitals. lahat. Yes, pwede lahat. Di ba mga kababayan? Yung bulbul mo, pwede yan. Mate-testing pa rin yan. Pag wala kang buhok sa ulo, di dun sa kabilang ulo ka kumuha ng buhok. Ganun lang kasimple. Mga kababayan, ano pa ipagpatuloy pa natin? Pwede. Okay, paano kung sinave niya, sir? Kasi once na pinutol mo yung buhok mo, wala nang ano, sir, doon, traces doon. Pero sir, as far as efficiency is concerned, very highly efficient yung test na yan? Yun naman, sir, ang sabi. Pero, yun nga, sir, anybody who comes for the hair follicle test, pero unshaven naman siya, o shaved na pala siya. Tsaka dapat ang namumroblema niya si Pulong. Kung paano matitest yung kalbo, mga kababayan, at yung walang kilay. Kung pwede ba yung ulo sa baba, mga kababayan, yun ang kuhanan ng buhok. Dapat si Pulong ang namumroblema dyan at nag-iisip, mga kababayan. Kasi siya naman, yung isa sa may panukalang batas na yan, na lahat ng mga government official, talagang sumalang. Mga kababayan, lahat ng mga politiko, sumalang sa hair follicle test. Dapat, mga kababayan, napaghandaan din ni Pulong yung ganyang klase ng senaryo. Ano po, nakapagkakalbo, paano nga naman masusuri? Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin? Useless na. Pati babae, for example, wala na siya. Wala. Useless. Pero tama yung sabi nila na
how many years yun na kahit na 2 years ka nang huminto paggamit ng drugs, ay madidetect pa daw? Gaano katagal? Ikaw, Director Salvador? Good Yes. morning again, sir. If I may, sir. Actually, sir, the standard period for the detection of drugs in hair, sir, it would vary, but the average really, sir, is 90 days. Yeah. 90 days mga kababayan. Ilan yung 3 months? 3 months mga kababayan, ano, yung itinatagal. Nung ipinagbabawal na ba to sa buhok kapag kasinuri at isinalang sa hair follicle test mga kababayan. Kasi pagkakaalam ko nung una dyan, 6 months. 6 months yung itinatagal. Kaya nga kung matatandaan nyo, sino yung pamilyar dito dun sa naging issue nitong si Tekla at nung kanyang asawa, mga kababayan, na kung saan di ba hinamon ng hair follicle yon. Kaso nga lang siguro nakagamit mga kababayan, di umano, kaya tumangging magpa-hair follicle test. Kasi nga, pagka kasi sa hair follicle test mga kababayan, let's say gumamit ka noong nakaraang linggo, tapos nung nagkaroon ng surprise, 1 linggo ka nang hindi gumagamit, madidetect pa rin yon mga kababayan. Kasi nga, ayon po dito, tumatagal ng 90 days. Ibig sabihin hanggang 3 months yung itinatagal. Ngayon, ang problema kasi dito ni Senator Bato de la Rosa, paano nga naman daw, mga kababayan, kung kalbo, tapos walang kilay, paano nga naman daw matitest yun? Di dapat mga kababayan, ang namumroblema niyan, si Pulong, kasi siya naman yung may panukalang batas na yan. So maliwanag naman, dito mga kababayan, na napakalaki ng problema ni Senator Bato de la Rosa. Kasi nga naman mga kababayan, eto kasing panukalang batas nitong si Pulong na mandatory hair follicle test sa lahat ng politiko, talagang yan yung isinusulong niya para lahat ng politiko kasama ang presidente magpa-drug test mga kababayan with hair follicle. Kaso nga lang ang problema daw ni Senator Bato, paano nga naman daw siya? Kalbo daw siya. So ang tanong niya dito, kung pwede daw ba yung ulo sa baba, yun yung bawasan ng buhok. Mga kababayan, ang sagot naman ni General Lasso, pagka na-shave na kasi wala na. Mga kababayan, ibig sabihin, wala na. Wala nang visa yun. Anyway, mga kababayan, yan po yung ayon dito ha. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dito sa mga balita po na tinalakay po natin. Kayo, ano po ang komento ninyo? Hingil po dito sa mga topic po na tinalakay po natin mga kababayan. At ano po ang masasabi nyo? Hingil po sa napakalaking problema ni Senator Bato de la Rosa. Kasi nga naman, paano siya makakapagpa-hair follicle test kung kalbo po siya at wala po siyang kilay mga kababayan?